Sige, let us pray. Panginoon, maraming salamat, O God, sa mga ikapong ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil meron po kaming kakayahan na magbigay para sa inyo pong gawain, Panginoon. Salamat, O God, sa katapatan mo, sa provision mo, Lord, sa kabutihan mo, Panginoon, sa amin pong buhay. Salamat, Panginoon, sa aming mga hininga, Panginoon Diyos. Salamat, Lord, at maaari po kaming makalapit sa inyo, Panginoon. Dalangin po namin, Lord, na pagpalain mo po ang mga pusong nagbigay sa hapon na ito, Panginoon, at tunay na kayo po yung magbalik, Panginoon, ng lahat ng pagpapala, Panginoon, sa kanila. Gamitin mo ito, Panginoon, para po sa ikalalaganap ng inyong banal na salita upang maluwalhatian ang inyong pong banal na pangalan. At sa amin pong pag-aaral ng inyong salita, dinihiling po namin, Lord, yung inyong pong pagsama, ang inyong karunungan, Panginoon, pangunawa, buksan niyo po ang aming puso, Lord, sa katotohanan at kagandahan, O God, ng inyong salita. And help us, Panginoon, na matransform kami, Panginoon, ng inyong pong salita. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Sige nga, parang namang inaantok kayo. Malamig ba? Hindi. Mainit. Ay, talaga ba? Malamig dito sa unahan. Pero anyway, ano man yung ating temperature na nararamdaman ngayon, hindi yun excuse para matulog tayo, okay? Okay, sige. You are accountable sa katabi mo. Make sure na yung katabi mo, hindi yan pipikit. Make sure na yung katabi mo nakikinig. Hindi mo babatukan, syempre. Bawal yon, ha? Bawal mo rin naman daldalin yung katabi mo para lang hindi siya matulog. I-make sure mo lang na dilat yung mata niya, tapos nakikinig siya. Make sure niya rin na hindi lumilipad yung isip ng katabi ninyo. Pero wag yung babatukan, parang awa nyo na. Bawal yan. Okay, sige. Etong mga nakaraang linggo, pinag-uusapan natin yung pagiging rooted sa ating pananampalataya. Ibig sabihin, paano tayo magiging matatag, 'di ba? Kagaya nung isang puno na kapag ang puno rooted na siya dun sa lupa, kahit anong uga mo dun sa puno, hindi na siya matutumba kasi naugatan na siya . Malalim na yung foundation niya. So ganun din sa atin mga Kristiyano, mga Kristiyanong kabataan. Kapag tayo ay rooted o kapag tayo ay naugatan na sa ating pananampalataya, hindi ka basta-basta tatalikod. Hindi ka basta-basta tatamarin. Hindi ka basta-basta hihinto. Kasi naging matatag ka na, kagaya ng isang puno. And din yung purpose ng ating pag-aaral, itong sa mga susunod na linggo, na para tayo ay maging matatag, na kahit ano yung mangyari sa buhay natin, ano man yung ating mga kaharapin, magpapatuloy tayo sa Panginoon. Gusto nyo ba yon? Hello? Gusto nyo ba yon? Amen. So, ngayon ang pag-uusapan natin yung one way kung paano tayo magiging rooted sa ating pananampalataya o magiging matatag sa ating pananampalataya. Sabay-sabay nyo ang basahin. 1, 2, 3, go! The power of God's word. Okay. The power of God's Word. Ibig sabihin, ang kapangyarihan ng kanyang salita. Wait lang, na-distract ako kay Denden. Sinampal yung katabi. Denden, wag ganon. Hindi, yun. The power of God's Word. O yung kapangyarihan ng kanyang salita. When we say God's Word, simple lang, ang tinutukoy po dito ay ang Biblia. O sa ibang salita ng God's Word, salita ng Diyos. Sabihin nyo nga, salita ng Diyos. Salita ng Diyos. Salita ng Diyos. Sino nakakita na ng Bible? Nakakita na ng Bible. O wait lang, baliktarin ko. Sino yung hindi pa nakakakita ng Bible? Hindi pa nakakakita ng Bible. So assuming lahat tayo nakakita na ng Bible.
Ngayon, sino sa inyo yung may Bible? Yan, sige, taas yung kamay. Sa bahay. Ayan, halos lahat, madami. Yung mga, wala pa. Sino sa inyo ngayon, sa hapon na ito, yung merong dalang Bible? Tayo. Taas ang Bible, taas ang Bible. Tayo. Sige, tayo. Yung talagang sa inyo. Yung sa inyo talaga. Wow, ilan lang. Sa mga leaders natin, si Brian. Sige, tayo lang kayo, tayo lang kayo. Din tayo. Sa inyo yan, may pangalan nyo. Check mo nga Kuya Brian, pa-check kung pangalan talaga nila yung yung nakasulat. Ah. Hindi, physical Bible for now. Walang, pero sa iyo yan. Totoo? Cross your heart. Okay, kay Den. Ba't walang pangalan? Ah, okay. Meron si Ira, si Sean meron. Okay. To appreciate yung mga nagdadala ng Bible, merong something sa inyo si Kuya Brian. May pabigay ako. Hindi yan. Ano ba? Wala to? Sorry. Ayan. Yung iba, ina-encourage din namin na dalhin nyo yung Bible nyo. Ayan, sige, upo na kayo. Akin na to. Ayan, palakpakan naman natin sila. Ayan. May isa pa. Ayan. So, congratulations. So, sa iba din, di ba? Pag may Bible tayo, hindi natin siya ini-store sa bahay o iniiwan sa bahay. Dapat dinadala natin siya kasi ang pinag-aaralan natin dito ay Biblia. Okay? So, hopefully and praying na next week na ating Bible study, dala natin yung mga sarili nating Bible. So now, pag-aralan natin the power of God's Word o yung salita ng Diyos, yung kapangyarihan ng salita ng Diyos. Ngayon, isipin natin, para saan nga ba ang Biblia? Marahil ang iba sa atin, iniisip natin o nakalakihan natin, ay yung Bible, pan-display lang yan sa bahay namin. Sino dito yung Bible nasa bahay nila naka-display? Hanggang sa naalikabukan na yung Bible, 'di ba? Yung Bible dapat nandun lang yan sa altar. Bawal yan galawin kasi papagalitan ako ng lola ko. Kailangan nandun lang yung Bible. Yung Bible para lang yan sa mga missionary. 'Di ba? Sila lang dapat yung mga magdala ng Biblia. Arvin, wag mo naman tawanan. sila lang dapat yung magdala ng Biblia. Or iniisip natin, ay pangpari lang 'yan. Sa mga nagtuturo lang 'yan ng kautusan o sa mga tagapagturo lang 'yan ng salita ng Diyos. Ako okay lang kahit wala akong Bible kasi hindi ko naman yan, hindi naman ako magaling, hindi naman ako marunong magpaliwanag, hindi naman ako nagtuturo ng salita ng Diyos. Yung Bible, hindi yan para sa akin. Which is mali. Dapat lahat tayo, meron tayong sariling Biblia. Alam niyo, nung bata ako, meron akong thinking na kapag binuklat ko yung Bible, masusunog ako. Kasi may nagsabi sa akin na parang wag mong bubuklatin yan. Kasi yung Bible nila, nung pinuntahan kong bahay, nasa drawer. Tapos malaki yung Bible nila. Parang kasing laki ng Bible ni Brian. Malaki yung Bible nila. Yung tipong pag binuksan mo, puro hiwaga yung nandoon. Tapos sabi, wag mong i-open yan kasi masusunog ka. O diba? Banal. Namuhay tayo sa mga ganong kaisipan, sa mga ganong paniniwala. Pero ano ba yung kahalagahan ng salita ng Diyos sa buhay natin? Kasi kung mapapansin nyo, every Bible study, anong pinag-uusapan natin? About? Bible. Nag-usap ba kayo doon about school? About yung textbook, about algebra? Hindi, 'di ba? Every Sunday worship, anong pinag-uusapan natin? Still Bible. 'Di ba? Ano yung kahalagahan nito sa buhay natin?
Bakit ito yung sentro ng ating pagtitipon? Even kapag nagsasalita ako ngayon, I'm talking about the Word of God. Still the Bible. Yung mga tinuturo dito, walang iba kundi galing sa salita ng Panginoong Diyos. Kaya nga parang ma-mention ko lang, parang ang hirap isipin na pag pupunta tayo ng Bible study, wala tayong Bible, knowing na ang pag-aaralan natin doon ay Biblia. Para kang pumunta sa school without your ball pen, without your notebook, or without your textbook na kailangan natin. So, we encourage everyone to bring your own Bible. Kasi yun yung ating uusapan. Now, I have 4 points dito kung ano yung kahalagahan ng Biblia sa ating buhay. Number 1, ang salita ng Diyos ay buhay. Buhay. Pag sinabing buhay, merong buhay, active, meron siyang life. Hindi nito ibig sabihin na ang salita ng Diyos ay buhay. Ibig sabihin, naglalakad. Hindi ibig sabihin nun, umiiyak siya paggabi. Diba? Hindi ibig sabihin nun na nagsasalita siya ng literal. Pero pag sinabi nating buhay, or meron siyang, o isa siyang active, ang sabi po sa Hebreo 4:12, ang salita ng Diyos, which is the Bible, ay buhay at mabisa. Mas matalas kaysa alinmang tabak sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Sabi dito, ang salita ng Diyos ay buhay, hindi yung parang buhay kasi gumagalaw. Because sinabi na ang salita ng Diyos ay buhay because it can speak to us. Ibig sabihin, nangungusap sa atin ang salita ng Diyos. Nangungusap sa atin ang salita ng Diyos. Tingnan nyo nga yung Bible nyo kung may bibig. Wala. Pero ito po ay buhay at nangungusap sa atin. Kapag ito ay binabasa, kapag ito ay inaaral, kapag ito ay pinapangaral dito sa iglesia. At sabi dito, ang salita ng Diyos ay tunay nga na tumatagos sa puso ng tao. Nakakita na kayo nito sa totoong buhay? O dyan sa picture, nakita nyo na. Ano yan? Matulis. Diba? Kapag yung tabak, binato ko sa isang tao, anong mangyayari sa isang tao? Maaari. Maaari. Diba? Kasi, masusugatan siya. Talagang magkakasugat siya. Talagang tatama siya. Ganon din ang salita ng Panginoon. Sabi dito, inalitulad siya sa isang tabak. Na talagang may kapangyarihan na mag-pierce, na tumagos sa puso ng isang tao. Naranasan nyo na yun? Ay, parang sapul ako dyan. Parang ako yan na. Parang ako parang sarili ko yung binabasa ko And that's the power of the Word of God. Ito po ay nangungusap sa atin. Sabi po dito, ang salita ng Diyos ay buhay. Or sa English, the Word of God is alive. Bakit? Kasi the Word of God can transform us. Ibig sabihin, kaya ka pong baguhin ng salita ng Panginoong Diyos. Alam nyo, mga kabataan, kung seseryosohin natin ang pakikinig, pag-aaral, at pagsasabuhay ng salita ng Diyos, tunay na meron tong kakayahan na baguhin tayo nito. Alam nyo, one time sa Bible study namin, tinanong ko yung mga bata. Sabi ko, alam ba ng parents nyo na nagsisimba kayo? Sabi nila, opo. Sabi niya, anong comment ng parents nyo? Alam mo kung ano sabi ng parents nila? Sana magbago ka. Sana daw mabago sila. Pero alam nyo, posible yon. Posible yon na sa patuloy nating pakikinig ng salita ng Diyos,
mabago yung buhay natin. Mabago at maalis yung ating mga masasamang ugali. Posible na kapag sineryoso natin ang pakikinig ng salita ng Diyos, ay maging mabait tayong bata. Posible na mawala yung masamang ugali natin. At alam ko, naniniwala ako na meron dito sa lugar na ito na makapagpapatotoo kung paano binago ng salita ng Diyos ang kanilang buhay. And that's the power of the Word of God. It can speak to us and it can transform us. Gusto niyo bang magbago? Amen. Gusto niyo bang maranasan yung kapangyarihan ng salita ng Diyos? Hello? Gusto niyo ba? Amen. Seryosohin natin yung pag-aaral ng salita ng Diyos kasi merong kapangyarihan sa salita ng Diyos. Yung Bible na hawak-hawak natin, maaari tayong baguhin nito. Amen po. Amen. So ano nga ulit yung ating number 1 point? Ang salita ng Diyos ay buhay. Pangalawa, sabi po, ang salita ng Diyos ay katotohanan. Pag sinabi natin katotohanan, syempre hindi siya kasinungalingan. Hindi siya fake. Ibig sabihin, totoo. Sino sa inyo dito yung gusto laging nakakarinig ng puro kasinungalingan lang? Yung parang gusto niyo lahat ng sasabihin sa inyo, hindi totoo. Di ba nakakarindi? Di ba nakakainis? Eto, ang dami nitong sinasabi tungkol sa akin, hindi naman totoo. Puro chismis. Di ba? Pero ang salita ng Panginoong Diyos ay katotohanan. Ito po ay totoo. Alam niyo, sa mundo natin, puro kasinungalingan. Do you believe in that? Naniniwala kayo dun? Na sa mundong ito, puro kasinungalingan. Why? Dahil naghahari ang prinsipe ng kasinungalingan. Walang iba kundi si Satanas. Siya yung naghahari sa sanlibutan na ito. At siya yung, sabi ng Bible, He is the father of all lies. Siya yung ama ng kasinungalingan. Puro hindi katotohanan yung kanyang sinasabi. Sa mundong ito, kung ano yung tama, ay kung ano yung mali, siyang nagiging tama. Kung ano ang tama, siya ang nagiging mali. It's okay, gawin mo yan. Resbakan mo yan. Sinaktan ka niyan eh. Wala nang masama kung gagantihan mo yan eh. Okay lang, magrebelde ka. Masama naman talaga magulang mo eh. Di ba madalas ganun yung bulong sa atin ng sanlibutan? Okay lang, mag-boyfriend ka na, mag-girlfriend ka na. Lahat naman ng bata ginagawa yan eh. To think, estudyante pa lang siya. Humingi pa rin siya sa parents niya ng baon. Pero ang sinasabi sa kanya ng mundo, okay lang makipagrelasyon. Pero wala kang pandi. Diba? Tama ba yun? Hindi. Pero what the world's telling us, ganun. Okay lang. Diba? Ano pa yung mga kasinungalingan na sinasabi sa atin ng mundo? Di ka naman maganda eh. Pangit mo kaya? Pero ang sabi ng Panginoon, kung paano kanya nilikha, kahanga-hanga. Diba? You are wonderfully made by God. At nilikha ka na kawangis ng Diyos. Imagine, yung sinasabihang pangit, kawangis pala ng Panginoon. And last, sinasabi ng mundo, wala kang kwenta. Pero sabi ng Panginoon, iniingatan kita. At mas mahalaga ka sa mga sparrows o sa mga ibong maya na iniingatan din ng Diyos. O ano pa, yung mundo sinasabi, you are not belong here. Parang di ka kasali sa amin, di ka part ng friendship namin. 'Di ba? Di ka kasama sa namin, sa grupo namin. But the Bible is telling us, you are belong to Jesus. Yun yung sinasabi ng Bible. In the same way, sa kabila ng mga kasinungalingan na ito, ang Biblia po ang nagbibigay sa atin ng katotohanan. Naniniwala po kayo doon? Hello, andyan pa kayo? Amen. Sa kabila ng kasinungalingan nito, kailangan natin yung Biblia
para makita natin kung sino ba talaga tayo. Hindi nakabase sa sinasabi ng ibang tao, but according sa sinasabi ng Biblia na sinasabi po ng Diyos. Amen? Amen. So, sa Biblia, makikita rin natin ang katotohanan na tayo ay makasalanan sa harapan ng Diyos at kailangan nating magsisi. If we want to know the truth, malalaman lamang po natin yan sa salita ng Diyos. Sabi po ng John 17:17, ibukod mo sila para sa iyo sa pamamagitan ng katotohanan, ang salita mo ang katotohanan. Amen. Amen. Ano yung pangalawang point natin? Ano yung una? Buhay. Pangatlo, ang salita ng Diyos ang ating gabay. O, sa English, yung ating guide, di ba? Sa isang bagay, kapag hindi natin alam yung dapat kayang gawin, hindi natin alam ang gagawin, ano yung kailangan natin? Gabay. O, di ba? Kapag bumili tayo ng cellphone, di ba? Tapos, bago yung cellphone nyo, hindi mo pa siya ganun ka alam. Ganun ka alam gamitin. Ano yung kailangan natin? Yung gabay. Yun meron siyang, lahat ng cellphone may manual, di ba? Pag binili nyo siya, yung parang booklet na maliit. Yun yung magtuturo sa'yo kung paano mo gagamitin yung cellphone. Alam mo, sa buhay din natin, kailangan natin ng gabay. Kailangan natin ng guide. At walang ibang magtuturo sa atin para mamuhay, kundi ang salita ng Diyos. Hindi lahat ng bagay alam natin. Tama ba? Hindi lahat ng bagay alam nating gawin. Tama? Kaya kailangan natin ng guide. Sabi ng 119:105, ang salita nyo ay katulad ng ilaw na nagbibigay liwanag sa aking daan. Alin daw yung hinalintulad sa salita ng Diyos? Parang ilaw. Tulad ng isang ilaw na nagbibigay ng gabay sa atin sa madilim na daanan, ganun din po ang salita ng Diyos. Ito ang ating gabay na nagsisilbing liwanag sa ating mga nilalakaran. Kagaya nito, anong nakikita nyo? Dilim. Diba? Pag maglalakad kayo dyan, wala kayong makikita. Diba? And as much as possible, kapag nasa dilim kayo, ayaw nyong mag-step. Diba? Pag madilim tayo, lagi lang tayong naka-steady. Diba? Ayaw nating humakbang, ayaw nating gumalaw kasi we don't know kung ano yung mga nasa paligid natin. Pero, sabi dito, ang salita ng Diyos kagaya ng isang ilaw na nagagabay sa atin sa ating buhay. Siya yung nagpapaliwanag ng ating landas na tatahakin. Do you believe na sa buhay natin kailangan natin ng gabay? Yes? Yes? Amen. You know why? Pag wala tayong gabay, anong mangyayari sa atin? Mawawala, maliligaw tayo, posible mapapariwara tayo. Kapag ang isang tao walang gabay, walang tamang paggabay, napapariwara, napapasama ang buhay. Do you know that your life has a purpose? Alam nyo ba na ang buhay nyo ay merong halaga o merong tungkulin? Merong purpose. Meron kang gagawin sa buhay natin. Alam mo ba na ipinanganak ka ng may dahilan? Na hindi ka lang pinanganak para lang sa wala lang, hindi ka lang putok sa buho, o hindi ka lang pinanganak for nothing. Ang buhay mo ay may dahilan at malalaman po natin yon sa pamamagitan ng Biblia. Many people lose their life. Maraming tao ang sira ang buhay dahil wala silang gabay. Meaning, hindi kasi nila alam kung paano yung dapat nilang gawin sa buhay nila.
Hindi nila alam kung ano yung mga bagay na dapat nilang gawin. Hindi nila alam kung paano gamitin ang buhay ng tama. Now, the question sa atin mga kabataan, nais nyo bang mapariwara ang buhay nyo? Hindi. Kasi kung ayaw ninyo, gawin nating gabay ang salita ng Diyos. Hindi yung gusto natin, hindi yung sinasabi ng kaibigan natin, hindi yung nais ng mga tao sa paligid natin, kundi gawin nating gabay ang salita ng Diyos. At sa kabaliktaran, kung gusto nating mapariwara yung buhay natin, huwag kang magbasa ng salita ng Diyos. Huwag kang makinig kung gusto mong mapariwara yung buhay mo. Nagkakaintindihan? Hello, andyan pa kayo? Amen. Okay, ano yung pangatlo? Salita ng Diyos ay ating gabay. Ano nga ulit yung una? Ang salita ng Diyos ay buhay. Buhay. Pangalawa? Ang salita ng Diyos ay katotohanan. Katotohanan. Pangatlo? Ang salita ng Diyos ay ating gabay. Okay. And lastly, ang salita ng Diyos ay dapat nasa ating puso. Diba? Hindi siya nananatili dyan sa libro, ay hindi siya nananatiling ipinapahayag, kundi dapat nasa puso ng bawat isa. Sabi ng Kawikaan 4:20-21, Anak, pakinggan mong mabuti ang ituturo ko sa iyo. Huwag mo itong kalilimutan, kundi ingatan mo sa puso mo. Diba? Kung gaano yung mga taong mahahalaga sa buhay natin, inaano natin sa puso natin, inilalagay natin sa puso natin, ganun din dapat ang salita ng Diyos. Dapat iniingatan natin sa puso natin. Ngayon ang tanong, paano natin maisa sa puso ang salita ng Diyos? Number 1, makinig ng salita ng Diyos. Very good naman dun sa talagang very faithful makinig ng salita ng Diyos. Dun sa mga kabataan na every Bible study, very excited na dumalo ng Bible study kasi makikinig sila ng salita ng Diyos. Very good sa inyo. Maging sa hapon na ito, very good din yung mga kabataan na talagang nakikinig ng salita ng Diyos at nagtitake down notes ng salita ng Diyos. Kasi dun nag-uumpisa yung pagbabago ng ating buhay. At ito rin po yung paraan para tayo ay para ma-keep natin sa puso natin ang salita ng Diyos. Una, makinig ng salita ng Diyos. Kaya yung napaka-importante kapag meron tayong opportunity to hear the Word of God, dapat makinig tayo. Seryosohin natin. Isa puso natin. Diba? Ang pakikinig ay nagpapakita rin ng paggalang sa salita ng Diyos. Diba? Pangalawa, pagbasa at mag-aral ng salita ng Diyos. Paano natin maikikip o maisa sa puso ang salita ng Diyos? Magbasa at mag-aral ng salita ng Diyos. Diba? Kapag nasa bahay tayo, diba? Kung meron tayong Bible, every day, magbasa tayo every one chapter. Or tapos sulatin natin kung ano yung ating natututunan. In that way, nananatili sa puso natin yung salita ng Diyos. Paano pa? Maaari tayong mag-memorize ng salita ng Diyos. Yun yung kahalagahan kung bakit yung mga BS leaders natin ini-encourage tayong mag-memory verse. Wala si Kim. Absent. Kasi siya yung may memory verse nagre-recite siya ng memory verse kahapon. Yun yung reason bakit tayo pinapa-memorize ng salita ng Diyos. Kahit nung mga children pa tayo, di ba lagi tayong may memory verse? Para maisapuso natin yung salita ng Panginoon. And mind you, yung mga salita ng Diyos na minememorize natin, pag dumating yung mga panahon na kailangan natin, naaalala natin at nakakatulong yun para lagpasan yung mga bagay na ating kinakaharap. Pangatlo, ito yung pinaka-importante na dapat nating gawin ay isagawa ang natutunan. Hindi lang makinig,
Hindi lang makinig, hindi lang maunawaan, hindi lang mag-aral o makapagbasa. Ang pinaka-importante ay mai-apply ito sa ating buhay. Naintindihan? And lastly, magbahagi ng salita ng Diyos. Magbahagi ng salita ng Diyos upang hindi lang tayo yung mag-benefit, upang hindi lang tayo yung magbago, kundi mabago din yung mga taong ating babahagingan. Naintindihan? Okay. So, yun yung kahalagahan ng Biblia sa ating buhay. For our discussion, ito yung ating pag-uusapan. Una, ano yung importanteng bagay ang natutunan mo tungkol sa salita ng Diyos sa hapon na ito? Pangalawa, paano mo bibigyan ng importansya ang salita ng Diyos? At pangatlo, pag-usapan kung paano tayo magbabasa at mag-aaral ng salita ng Diyos. Sige, tayo po yumuko at tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po, O God, sa inyo pong salita sa hapon na ito. Naniniwala po kami, Lord, na inyong salita ay buhay, makapangyarihan, aming gabay, Panginoon, at tunay, Lord, na nakakapagbago sa aming pong buhay. Lord, dalangin po namin, Lord, na turuan mo kami, Lord, tulungan mo po kami, Lord, na i-take yung salita mo, Lord, seriously. Amin po itong mahalin at magkaroon po kami ng kauhawan sa inyo pong salita, Panginoon. Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon, na mag-aral, Lord, maging responsible, Panginoon, sa gawain ito, Panginoon, nang sa gayon mabago po ang aming mga buhay. Salamat, Lord, sa inyo pong salita na ipinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon. Tunay, Lord, na bigyan niyo po kami ng pangunawa, karunungan, Lord, every time na kami po ay mag-aaral na ito. Maraming salamat po at sa patuloy naming pagdidiscuss, Lord, patuloy niyo po kaming samahan, turuan, Lord, at i-lead mo kami, Panginoon, sa mga bagay na dapat po namin gawin. Salamat po sa inyo po ang mataas na papuri. Ito po ang aming panalangin sa tanging pangalan, Panginoong Hesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen.